Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sayang daw sila. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Marami talaga mga kandidata sa Miss Universe Philippines na alam mo yon sobrang remarkable sila. Pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na makapag-compete sa international pageant. Paano kaya kung sila ang sumali at lumaban at nire-represent natin sa international pageant? Tingin ninyo makakakuha kaya sila ng corona? So, ito yung mga kandidata na talagang kalibre pagdating sa styling, galawan, talagang masasabi ko wala akong masabi. Isa na dito sa mga pinanghihinayangan ko, syempre, ang pambato noong 2020 sa Miss Universe ng Davao City na si Alyssa Malinaw. Yes, Alyssa Malinaw. Alam niyo sa totoo lang, yung time na yon, grabe ang pasabog ni Alyssa Malinaw. Talagang sabi ko nga, kung babalikan mo yung momento niya, oh my gosh, talagang maluloka ka sa mga pasabog niya sa social media, yung mga posing, mga styling, at hindi lang yon, kahit yung kanyang pasarela, di ba? Kung paano siya mag-execute, siya entablado, talaga namang masasabi ko, oh my God, hindi mo ma-underestimate o hindi mo matatawaran talaga yung galing niya dito sa competition. Pero sabi ko nga, sayang no, paano kung halimbawa si Alyssa Malinaw, siya ang inilaban natin sa Miss Universe noong 2020. Tingin ninyo, ano kaya ang magiging placement ng bansa natin? Aabot kaya tayo sa top 5, sa top 10, or may El Tocuyo tayo? Ako para sa akin, sa totoo lang, kung performance level ang pagbabasihan, talagang wala akong masabi. Parang kayang-kaya ni Alyssa makipagsabayan talaga sa mga kandidata noong sa Miss Universe. Kung kabugan din lang naman, di ba? Tapos ang ganda pa ng katawan, ang sarap damitan. So, tingin nyo guys, ano kaya magiging placement niya kung siya yung inilaban natin sa Miss Universe during nung time niya noong 2020. So, yan. So, ako para sa akin siguro parang feeling ko papalo naman. But may hihirapan lang talaga siya sa top 5. Diba? Kasi ano parang feeling ko medyo pukpukan. Pero feeling ko kaya. Oh, di ba? So, tingin nyo ba, abot to ng top 5? And then, Chantal Smith. Oh my gosh. Isa to sa mga itinuturi noong 2022 na isa sa mga pinaka-sexy kandidata. At talaga namang masasabi ko, Diyos ko, hindi mo rin matawaran dati nung ingay, pasabog ni Miss Cebu City noong time ng lumalaban siya dito sa Miss Universe Philippines, si Chantal Smith. Talagang masasabi ko, grabe ang eksena, ang ganda ng katawan, tapos alam mo yon, grabe ang pasarela, sobrang kumakabog din at kung paano mag-perform. At kung pag-uusapan natin ang comm skills niya ay talaga namang palong-palo. Etong taon na to, si Chantal Smith pinadala sa Miss Eco International at nag-first runner-up na si Chantal Smith. Madali lang niya natungtong talaga yung first runner-up. Kulang na nga lang koronahan siyang Miss Eco International tong taon na to. But guys, tingin ninyo, kung etong si Chantal Smith ang inilaban natin sa Miss Universe noong 2022, tingin ninyo, malalagpasan niya kaya yung narating ni Beatrice Luigi Gomez? Kasi di ba ang naging problema ba natin kay during time ni Beatrice, di ba yung nanalo kay Alyssa si Rabia Mateo? Tapos noong 2022 naman, ang nanalo naman ay si Celeste Cortesi. Pero na El Tocuyo tayo ng bonggang-bongga. So kayo guys, anong tingin ninyo? Kung etong si Chantal Smith ang ipinadala natin sa Miss Universe
Nakita naman ninyo yung laban ni Chantal Smith dito sa ano, di ba? Miss Eco International, at nakita ninyo kung paano to kumuda dito sa Miss Eco International. Tingin ninyo kung siya yung inilaban natin ng Miss Universe noong 2022, makakapasok kaya siya sa semifinals? At tingin ninyo kaya niya kayong mag first runner up din sa Miss Universe during nung time ni Celeste Cortesi? Ano guys ang tingin ninyo? Ako para sa akin, siguro mapapansin din siya sa Miss Universe kasi grabe na, di ba, kumuda itong si Chantal, kasi nga dito nga sa Miss Eco International ay kumabog, di ba, hanggang first runner up pa. But I think kung sa Miss Universe Philippines siya, as in nanalo ng Miss Universe Philippines at pinadala natin sa Miss Universe nung time ni Celeste, baka hindi tayo na El Tocuyo. Charot. Hindi ko rin alam, hindi ko rin masabi kasi syempre hindi ko din alam kung transformational woman ba ito si Chantal. Saka parang feeling ko nung time ni Chantal noon parang may kulang pa eh. Pero sabi ko nga dito rin naman sa Miss Eco, di ba, naramdaman din natin na parang ang lamya-lamya, hindi ganun kapalo, pero pagdating doon, Diyos ko, kumada at talagang ang layo pa ng narating. So, ibig sabihin, may magic talaga siya pagdating sa entablado at kaya niya talagang sumabay. So, kung dito siya dadalhin sa Miss Universe, ibig sabihin, kaya niya rin makipagpukpukan din talaga ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, nakakaloka. So, sayang, no? So, sana siya yung pinadala natin. How about naman etong si Miss Davao City noong 2023 na naka-top 18 dito sa Miss Universe Philippines? So, tingin ba ninyo kung etong si Claisa Castro ang pinadala natin sa Miss Universe, tingin nyo guys, malalagpasan niya kaya yung performance na ginawa ni Michelle D nung nakaraang taon sa Miss Universe? Tingin ninyo si Claisa Castro kaya makakapasok kaya sa top 5? Kasi di ba si Michelle D hanggang top 10 lang sa Miss Universe. Pero grabe ang pasabog at grabe yung performance. What if kung etong si Glyza Castro ang ipinadala natin sa Miss Universe? Tingin ba ninyo kakabog ba siya ng bonggang-bongga? Tingin ninyo guys, si Glyza Castro kaya ay aabot siya sa top 5 finalist ng Miss Universe? At kung pumalo siya ng top 5, tingin ninyo kaya niya bang mag top 3? Or kaya niyong mag-title doon. So guys, ano guys ang thought nyo dyan? And then this year, syempre, si Bacoor, ito talaga, dati siyang naging third runner-up dito sa Miss Universe Philippines, and then lumaban nga siya this year, and then nag-top 10 lang siya. Guys, tingin niyo kung ito kayang si Victoria Velasquez ang ipinadala natin sa Miss Universe or ipapadala natin sa Miss Universe, tingin ninyo kaya niya kayang kumabog sa Miss Universe? Kasi di ba maraming nahihinaan kay Chelsea Manalo. Ang sabi nila, naku, mukhang parang may El Tocuyo tayo. Pero guys, paglagay ninyo, kung si Victoria Velasquez, nakita naman natin yung performance ni Victoria Velasquez dito sa Miss Universe Philippines, di ba? At lahat tayo naniniwala na magaling at pagdating sa communication skills ay talaga namang palong-palo din talaga itong si Victoria Velasquez Vincent. But guys, what if kung siya yung ipapadala natin sa Miss Universe? Tingin ninyo makakahataw kaya tayo ng bonggang-bongga? So yun, so ito talaga yung mga kandidata na masasabi ko sayang no? Kung tutuusin, sayang kasi hindi sila nabigyan ng chance na maipadala sa international pageant or sa Miss Universe na makalaban sa entablado ng Miss Universe. Lalo na si Alyssa Malinaw kasi during Binibini Pilipinas, lumalaban na siya para sa Universe. And then pagdating naman dito sa Miss Universe Philippines, nakita naman natin na talagang grabe yung performance niya, pero hanggang top 10 lang siya sa Miss Universe Philippines. Ang top 16, di ba, kung di ako nagkakamali, sa Miss Universe Philippines. Pero kung pinadala mo siya sa Miss Universe, si Rabia Mateo hanggang semifinals lang. So, pagdating ng second cut, top 10, wala na si Rabia Mateo. So, kung etong si Claisa Castro, si Alyssa Malinaw ang ipinadala natin sa Miss Universe, tingin ninyo kaya hahataw kaya ng bonggang-bongga to? At makakarating kaya sa dulo ng competition? Ganun din syempre si Chantal Smith na grabe na El Tocuyo tayo, tapos biglang si Chantal nag first runner up dito sa Miss Eco. Kung si Chantal kaya yung pinadala natin, tingin ninyo kakabog ba? Si Claisa Castro, nako, kung si Michelle D ay naka top 10, si Claisa kaya
kaya niyang mas higit pa. So, si Victoria Velasquez Vincent, kung siya kaya ipapadala sa Miss Universe, ano kaya mararating ni Victoria? So, yun. So, sila yung mga kandidata na talagang sayang, no? So, sayang. Konting-konting kembot na lang hindi pa nakuha yung corona. Pero guys, ikaw ang tatanungin ko, kung sila ang ilalaban natin o sila yung inilaban natin sa Miss Universe, ano kaya ang placement na mararating ng Pilipinas sa entablado ng Miss Universe? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling and always think positive. Walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.